12 oras pagkatapos ng bagyong Christine. Tingnan natin kung ano nangyari sa farm. Tingnan natin ang kalagayan ng farm mula sa ating batch 22. May manok sa labas. Batch 21. Mukhang okay naman sila. Layers. Hoy, bakit kayo nagsisiksikan dyan? Baka. Kambing. Baboy. At hydroponics. At syempre, yung iba pa nating mga structure sa farm. Tara! So, umpisa natin dito sa aking tulay. Yan. Yung tulay ko naman ay intact pa, pero kaya mo safe pa. Oh my God. Nakadaan pa naman ako, pero kalmado yung ilog. Okay, tingnan natin yung iba pa sa farm. Yan. Good thing wala namang damage dito sa farm, pero medyo makalat, kaya yun lang yung i-address natin. Pero kumustahin natin lahat ng alaga natin dito. Magsimula tayo sa ating batch 22 na dito nag-chore si J-Man. Kumusta ang ating mga alaga dito? Okay lang naman po. Okay, nabuksan na yung pinto ng chickenarium. Yan. May manok sa labas. Ang naging preparation namin yan, no? Nilagyan namin ng tali na napakahigpit dyan sa bubong para hindi malipad. Good thing hindi masyado malakas yung hangin. Bubuksan pa yon at ilalagay yung triangle dito. Buti na lang, very good dito sa ating batch 22. Yan. So sa structure natin, yung ating brooder house, wala namang damage, intact siya. Yung ating farmhouse, wala ding damage, intact siya. Yung ating grower house, wala rin damage, intact siya. Makalat lang talaga. So punta tayo sa ating batch 21. Okay, dito naman sa ating batch 21, actually ito ay for disposal na. I-harvest na to. Niliitan namin yung paddock. Yun o, liit na, pero tatrabahuhin pa yan. Yun, may isa. May isa tayong casualty. Yun o, hindi pa nakakapag-chores dito, kaya hindi pa ito nabubuksan. Okay, yan yung ating mga batch 22. Yan. Mukhang okay naman sila. Yun lang isa natin, yung casualty natin. Yan. And then, isa-set up lang ulit itong paddock nila. Yung malawak na paddock nila. Dito naman tayo sa ating layers. Kamusta ang ating layers? Tapos ng bagyong Christine. Yan, medyo makalat. Uy, dito ka sa loob. Punta ka dun. Hoy, bakit kayo nagsisiksikan dyan? So, gawin naman yung pag-chores nila dyan, Paul, dito at J-Man. Ayusin pa nila ng husto ito at i-move. So, bubuksan nila ng buo itong mga chickenarium, papalakihin yung mga paddock at i-move itong chickenarium kasi puro ipot na to. Dito sa kanilang paddock, may naputol lang tayo. Putol nga ba? Hindi siya putol. Ano lang siya? Maluwag lang yung kanyang lupa. So bubutasan lang yun ng bago. Generally, okay yung ating layers. Okay, si John B. Niligpit namin yung kanyang paddock, pero siya ay okay na okay. Sabi, tika. So ipapadak ulit namin siya dito. Ano? Ito yung pinagalisan niya bago bumagyo. Medyo marami lang palapa. Tapos ating mga tandang, yan, gutom na gutom. Then yung ating kambingan, wala namang problema bukod sa makalat, pero dito sa loob gusto kaya yung ating bagong barako, wala. Abangan nyo ang vlog ko tungkol dyan. Yan. Yun ang ating bagong barako. Napakalaki nyan.
Abangan nyo yung vlog ko tungkol dyan. Yan. Pero yung ating mga kambing, okay na okay. At magtataka kayo, nasa si Jaden? Dahil may bago na tayo. Nandito siya sa luma nating kambingan. Mag-isa na lang siya dyan. Tapos yung ating native pigs. Let's see. Wala pa yung electric fence nila. Kaya sila ay sina-challenge nila yung ating mga fence. Pero pabalik na yan mamaya. Kaya magiging okay na rin yan. Then punta naman tayo sa ating hydroponics, ating greenhouse, na isa sa most vulnerable na structure natin dito sa farm. Ayan. Buti hindi siya tumusok dito sa greenhouse. So tinalian namin siya dito. Yan, bagong tali yan. So yung ating hydroponic system mismo, lalaki ng lettuce. Ilang araw nang umuulan, kaya medyo leggy. Lalo ito, yung seedlings natin na to, ang haba. Pero makakahabol naman yan. Basta umaraw ulit, hahabol yan, hahabol. Generally, yan yung ating update dito sa ating farm. Generally okay, makalat pero okay.